thank you so much. Huwag tayong tumigil. Huwag nating tigilan ang pagpoprotesta o pagbibigay ng sentimiento, mga boses natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasi dito natataranta ang mga Jotang Ginemes na mga bangag. Alam ninyo, na-witness ko, nakausap ko ang mga kababayan natin, London, UK, Croatia, sila Mark, thank you. June, kung marami pang iba, hindi ko na po kayo mabigyan ng ng mapangalanan lahat, but si Tata Abasera na nagbigay ng tsokolate, Tata, kakakain ko lang ngayon lang, tinikman ko. Thank you so much sa lahat po na nagbigay ng mga sweets sa akin, sa amin. Thank you, I appreciate it so much. Ayan, kay dadaba na naman ng lola ninyo. But, okay. So, alam ninyo, ang ikukwento ko sa inyo, doon mismo sa ground zero, ika nga, doon sa ground, talagang ang pagmamahal ng Pilipino kay Pangulong Duterte ay walang katumbas. Hindi kayang pantayan ng mga trolls, ng mga binabayaran dyan sa Pilipinas na mga, na binibigyan ng ayuda ni Bangag para lang siya mahalin o para lang siya mag-cheer-cheer. Walang katumbas na tunay na pag-ibig ang pinamalas ng ating mga kababayan. Magsimula doon sila Bishop, sila Mayet na nakita ko, nagkasama kami, nag-check-in din kasi kami sa Marriott. Ang dami kong mga nakasabay doon na mga Pilipino na from iba't ibang part ng mundo na sa Marriott, doon sa ibang nakadalawang place kasi kami. So, talagang nag-travel sila para sa kay Pangulong Duterte at pagmamahal sa bayan. Kasi pag sinabi mong mahal nila si Pangulong Duterte, mahal nila si Vice President Sara, mahal nila yung Pangulong Duterte, ang pamilya Duterte, kaya nandoon sila, ang ibig sabihin nun, mahal nila yung bayan. Bakit? Bakit sila nag-spend ng pera? Dahil nakita nila yung magandang ginawa ng mga Duterte sa bayang Pilipinas. Hindi yan kayang tumbasan ng mga bangag. Kahit ipamudmud pa nila lahat ng pera. Okay, actually hindi naman nila ipapamudmud lahat ng pera. Kahit magpamudmud pa sila ng mga ng mga barya-barya sa bawat Pilipino, 500, 1,000, 2,000, 5,000, hindi po kayang pantayan ang ipinamalas na pagmamahal ng ating mga kababayan dyan sa ICC at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ako nga po, may invitation ako sa mga taga-Belgium, sa Croatia, sa UK, in-invite nila ako. Pero hindi talaga kaya ng katawang lupa ko dahil doon Saturday dyan, doon yung time na umalis ako talaga. Dapat nga dadaan pa kami nung may event kasi dyan, hindi na kinaya dahil talagang hindi na kaya ng time namin. But don't worry at you'll never know, makabalik din ako kaagad dyan at makatravel sa iba't ibang panig ng mundo kasi ang dami talagang invitation. Mga kabay, Miss Marlica, please come here. May ganito kaming event. Hanggang ngayon, patuloy ang kanilang mga events. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na nakakataba, ng puso, nakakatuwa, na nakakaiyak. Yung talagang mixed emotions eh. Happy kami dahil pinakita ng milyong-milyong Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo ang pagmahal kay Pangulong Duterte, ang pag-celebrate only the former President Rodrigo Roa Duterte ang nakagkaroon ng ganyang celebration in history sa ating bayan. I don't know, maybe in the world, 'di ba? Walang ganyan si Bangag. Dahil si Marcos Jr. ay isang addictus. Walang magtsatsaga na Pilipino na mag-spend ng pamasahe sa iba't ibang panig ng mundo, mapunta lang kung sa, let's say, sa Dahig, sa Netherlands, kung ang presidente mo ay bangag. Isinusuka ng Pilipino si Marcos Jr. sa lahat ng kanyang panggigipit. Diba? Puro panggigipit, puro pangingidnap, ang kapal ng mukha ng buwaka ng inang yan at 10 ng mga kasamahan niyang mga mananagot kayo sa bayan. Lahat kayo, tandaan ninyo. Sabi nga, ay bilog ang mundo. Sa lahat ng pang-aapi nyo, pananakot ninyo, magbabayad kayong lahat sa batas. Tandaan nyo yan.
So gusto ko lang talagang bigyan ng papuri kayo po lahat sa iba't ibang panig ng mundo na nagpamalas. Grabe ang hirap at ang hirap, tiis talaga ninyo na ipanamalas, although happy tayo, 'di ba? Nagkaroon ng Budots Queen noong March 28 ng birthday ng ating Pangulo. Akalain mo na nagkaroon ng mga ganong pangyayari, but ganun pa man, I'll tell you a story tungkol doon sa US Embassy. Alright? Ang dami mga issue, pero ito munang unahin natin. At gusto ko ulit pasalamatan lahat kayo. At wag po kayong tumigil. So ngayon, mga kababayan, ano ba ang nangyari? Nung kararating-rating ko pa lang, I think that was 2 weeks ago, di ba? Nag-release ng statement, etong NBI director, well, ang gobyerno ng mga bangag, na titignan daw nila yung anggulo tungkol sa tax evasion against me at sa ibang mga vloggers. Mga jolol nga, alam mo ang pabobo na talaga ang gobyerno ni Bangag. Kasi nga kapag sunog ka na sa ipinagbabawal na palburon, okay? Talagang ang utak mo ay talagang lalamunin ng pulburon. Okay, tignan natin ito si Santiago. I don't know kung ilan ba, tumitira ka ba Santiago? 'Di ba? Kasi doon sa reporting ni Cathy, hindi ka kasama na tumitira ka. So hindi ko alam dahil yung sinusuportahan mo na yung Bangag na administration, baka tumitira ka na rin ng toni-toneladang pang-addictus dahil sinasabi mo, nahahabulin mo ko at ako ay yung titignan mo ang tax evasion case. My God! Ang kabobohan to the highest, to the lowest level actually. Lowest na ang kanyang kabobohan. Yes, James, nakauwi na si Vice President Inday Sara. Mga palangga, tax evasion. Okay? Hindi na po ako nagbabayad ng tax sa Pilipinas dahil nga ako ay naninirahan na dito sa Amerika. At dito po ako nagbabayad ng tax. Wala akong pananagutan sa Pilipinas. Pero hindi ako magle-lecture dito ng tax lesson. Pero gusto ko lang sabihin sa simpleng salita na talagang tanga o talagang wala na po talaga sa ayos itong gobyerno ni Bangag. Then sinabi ni Bangag na na Santiago na yun nga i-hunt me daw nila, sabi niya we will hunt her down or they will hunt me down kung saan man ako nakatira o saan man akong panig ng mundo. So syempre they are meron ng pangyayari, di ba? Meron ng pangyayari ang pagkikidnap nila. Nandyan si distressed mother, yung dalawang anak, which is nandoon nung araw ng birthday ng ating Pangulo. At yes, syempre, yung Pangulong Duterte na kinidnap nila. At mga kababayan, alam ko na intimidation lang ang ginagawa nila. Sinisindak nila ako, manginig-ginig si Marlica, di ba? Yun ang gusto nila sisindakin ang mga Pilipino para matakot ng magsalita, mag-post sa mga Facebook page nila. Which is yun yung ginagawa nila dyan sa Pilipinas sa mga vloggers. Pero dahil nga ako ay nasa Amerika, siguro inadya ng Diyos na ako ay ipadala dito para magiging microphone ninyo o megaphone o inyong mga kampana dyan sa Pilipinas. Kasi hindi nila ako agad-agad gurgor o mapagipit gamit ang kapangyarihan ng gamit ang kapangyarihan ng batas na pang-aabuso. Imagine niyo, sabi nga doon yung mga tao doon, yung mga kababayan sa daig, Miss Marlica, ganyan-ganyan. Thank you dahil naging boses ka namin. Buti nasa Amerika ka at hindi ka basta-basta magipit ng mga bangag dahil nga hindi nila saklaw ang batas ng Amerika. Ang sagot ko nga sa kanila, palangga, kung nasa Amerika ako, baka magkasunod lang kami ni Percy Lapid na ginurgor. Talagang gugurgurin ako ng mga yan. Imagine yung former President Duterte. Ginamit nila ang pang-aabuso, pangingidnap harap-harapan, nakipagsabwatan ng mga ang piloto, kung sino pa man. Hindi ko naman itatawag kasi hindi ko pa napapanood yung hearing. Okay? Yung piloto, sila Uling Torre, lahat sila nagsabwatan. Harap-harapan, mga kababayan. Wala silang pakialam sa batas, binaboy nila, ipinakita nila sa buong mundo na si Lisa Tanas at si Marcos Jr. ay kidnapper talaga.
Pangingidnap yan. Yan ang gusto nilang gawin sa akin. So, nung inirelease nila yung kanilang balita, ito ni Santiago Gunggong, di ba? Yung matandang kunin na ng lupa, malapit ka ng kunin ng lupa. Di ba? I wish magsabay kayo ng bangag mong amo na si Marcos Jr., akala nila masindak-sindak ako. So, ang nangyari, nireport ko nga sila bago ako umalis. Nakita niyo naman yung video na I think dalawang video yan, more, across is like more than millions of Filipinos na ang nakanood niyan. So, nireport ko po sila sa US Embassy. At gusto ko rin i-test dahil dito naman kasi sa amin, talagang parang dito sa Amerika, may mga anong tawag dyan, may mga advisory na kapag ang isang US citizen na magpunta dito sa, pahinga ng ballpen, kasi may susunod ako, baka makalimutan ko. Okay, ballpen please, darling. Ito pala. So ngayon, dali lang pala, sulat ko lang ito, baka makalimutan ko. Okay. Okay. So ngayon, napoprotektahan kami. So, nireport ko. Ano ba yung nireport ko? Bakit ko nireport? Dahil nga sa pronouncement ng gobyerno ni Bangag na magko-connect daw sila sa Interpol o huntingin ako. So, ginawa ko, nireport ko sila mga kababayan. Paano ko nireport? So, una, pumunta ako doon, actually tatlong tao yung nakausap ko, first interview, second interview. So yung pangalawang interview ay dalawang consular officers talaga yung nakausap ko. So tinanong ako kung anong problema, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ako nasa daig? Okay, bakit ako nasa Netherlands? So sabi ko ng ganon, bilang isang Pilipino na ipinanganak sa Pilipinas at naninirahan na sa Amerika, ganyan, ay gusto kong i-report sa inyo na yung bansa ko kung saan ako ipinanganak ay gusto nila akong huntingin based doon sa pronouncement na available sa media. Sa social media. Sa mainstream media. So pinakwento sa akin, like more than an hour kami nagkwentuhan. So pinakwento sa akin ano nangyari. So nagbigay ako ng background ng konti ng background. Sinabi ko nga na dati ko sinuportahan yung Bangag na administration. Then naging kritiko ako. Tapos gumawa sila ng mga fabricated address, fabricated crime against me, enable for the Bangag government na makapag-file sila ng kaso dyan sa Pilipinas para makapag-issue sila ng warrant of arrest. Yan po ang ginawa sa akin ng Bangag. So una, sabi ko, ako ay taga-suporta nila. Then, nung ako ay nag-critic na nila, ginawa nila ng paraan na mag-fabricate ng address para, yun palang kasinungalingan na yun eh. So yun ang mga sinabi ko. At ngayon, sinabi ko nasa Netherlands ako para din magpakita ng pagsuporta sa aming former President Rodrigo Roa Duterte. Actually, sabi ko, do you know what's going on in our country with our former president? Yeah. Tapos sabi niya, alam daw nila. So sabi ko, the reason I'm here, sabi ko, to show support. Sabi ko ng ganon, bilang isang ipinanganak sa Pilipinas at isang Pilipino na naninirahan na, di ba? At citizen na ng Amerika. Ngayon, mga palangga, so ikinuwento ko ng ganon. So sabi ko, itong NBI director nila at itong Bangag na administrasyon na ito yung sinabi nila. Sabi ko, available naman yan sa online. So ayan, sinisearch. Habang nag-uusap kami, nagaganyan sila ng actually tatlo sila. So ngayon, mga kababayan, mga palangga, kinuwento ko lahat. Sabi ko, kinuwento ko pa na kinasuhan ako ng 4 na libel cases. You know, na civil cases dito sa Amerika, sa California. So, pinapakinggan nila ako. Tapos sabi niya, na-report mo na, tapos yung death threat. Kinuwento ko na may death threat sa akin ang gobyerno ni Bangag. Prior to that pronouncement na ipapahunting nila ako at sabwat daw sila sa Interpol, sinabi ko na meron na akong, mayroon ng kaso dito sa California. Tapos yan nga ako, sabi, at saka yung death threat. Tinanong ako, na-report mo na ba ito sa FBI? Sabi ko, yes. Sabi ko na gano'n, na-report ko na sa FBI California. Sabi niya, sino nakausap mo? Di sinabi ko yung pangalan na nakausap ko. Sabi niya, I know him.
O 'di ba, magkasama kami sa ganito, sa ganyan. So kakilala niya yung FBI. So gusto ko lang na actually, natuwa ako dahil yung FBI agent na nakausap ko dito sa California, magkakilala sila nitong, consular, I don't know kung anong eksakto niya, basta nasa eksaktong rango nito nung yung officer sa US Embassy sa The Hague, pero magkakilala sila. Daw pinakakuwento niya sa akin. Tapos ngayon sabi niya, we will forward this to Washington DC. So i-forward namin 'tong report mo. Sabi niya, "Kumusta ka ba ngayon? Meron bang may sumusunod-sunod ba sa'yo? Mayroon ka bang nakikita? Kasi ano ang kailangan mong suporta? Ano kailangan mong assistance sa amin?" Ganyan, ganyan. Sabi ko, "So far, I'm okay." Sabi niya, "Alam ba nila kung saan ka, pina-publish mo ba kung saan kang hotel o saan ka nakatira?" Sabi ko naman sa kanya, "No." Sabi ko ng gano'n, hindi ko pina-publish." "That's good." Sabi ng consul ng officer. So, maraming pinagkuwentuhan tungkol sa kaso. Kinuwento ko si Bangag, sabi ko, "Alam mo, kasi ako yung nag-expose ng Bangag video." Sabi kong gano'n. Pero na-forward ko na 'to sa US.